Ang gara ni Sir Jake. Kung ako yung ginagaya ni Sir Jake, talaga mahihinis ako. Sir Jake, peace ha. Talagang, ang lakas ni Sir Jake. Kung mababasag ka talaga eh. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Ala, pati ba naman si Ma'am Lolit Solis? Ala. Nako ha. Ayan, panoorin na natin at bigyan natin ng reaksyon. Ayan, paalala. Syempre, suki tayo nito eh. Ni Sir Jake. Sa inyo mga Ayun, syempre, nadidinig niyo yung boses na yon. Nice ko nga palang magbigay ng credit sa boses na inyong maririnig. At bibigyan natin ng reaction ngayon, walang iba kundi kay Jake Magnus, no? Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa YouTube channel ni Jake Magnus TV. Pagpatuloy natin. bayan. So pwede mo pag-uusapan natin mga kababayan ay wala lang namang iba kung hindi yung lumalabas na balita ngayon na kung saan interview daw itong si Nanay Lolit Solis ng mga taga-Abante at tinanong kung ano daw po ang masasabi nito sa issue nitong si Vice Ganda at sinagot daw po nang wala daw pong pakialam kay Vice. Yun ang masama. At dito mga kababayan, marami pa tayong matatalakay pero bago natin ito pag-usapan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-like ng mga ganitong klase ng video or issue dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiyan ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti pong kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So eto na, tawa ko ng tawa kanina dito kasi pumutok etong balitang ito. Sa totoo lang kanina dapat isasama natin ito sa topic natin. Kaso nga lang yung topic natin kanina medyo seryoso, kaya hindi ko siya maisingit. Ano po ngayon, seryoso pa rin naman yung topic natin. Ano po, dahil may mga matatalakay tayo dito na talagang seryoso. Ano po, pero uunahin na agad natin to. Sabi dito sa Abante, una sa balita, ito po yung source natin. Sabi daw dito, Lolit, walang pake kay Meme. Sino ba si Meme? Di si Meme Vice? Meme Vice. Sabi dito mga kababayan, ito daw. Yan. Nag-lunch kami kasama si Manay, Lolit Solis at ilang mga kaibigan. Dahil hindi pa dumarating ang order namin, chinika-chika muna namin si Manay Lolit Solis. Inusisa namin siya kung ano masasabi niya sa timanda ng kapisana ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated o yung kay SMBPI laban kina Vice at Ayon Perez. So ito daw yung naging sagot ni Nanay Lolit Solis mga kababayan. Sabi dito ni Nanay Lolit Solis, wala akong pake sa kanila no. At naman talagang yung mga nagiging comment kay Vice talaga puro nakaka-ouch talaga. Grabe ha. Naku ha, madami talagang hindi nagugustuhan yung ginagawa ni Vice. Naku Vice, naku dapat magbago ka na. Baguhin mo na yung style mo. Talagang meron talagang mga tao na hindi na gusto yung ginagawa mo. Naku. Yan. Yan baka syempre mahirap no. Baka mamaya yan pa yung mag-trigger ng ikababagsak mo. Grabe. Hindi talaga totoo. Dapat kung ano yung nakikita ng mga tao na hindi na maganda sa kanya, dapat yun na talaga ang baguhin. Kahit yung kaya mga kasama na sa mga sa showbiz, magagaling yan sila mga Manay Lolit Solis talaga, di ba? Magagaling mag-analyze ng ganyan niya. Pero kahit si Manay Lolit, no, walang pala akong pake dyan, parang gano'n.
Di ba mga kababayan, eto yon. Alam naman natin na kapag yung isang artista, medyo maganda yung itinanim na pakisama sa iba, pag gaya na demanda, pag may nangyaring hindi maganda dyan, maraming tutulong dyan. Marami ang nag-aalala. Marami ang nakikisimpatya. Pero talagang grabe, nagulat ako dito kasi alam naman natin, si Vice Ganda kilala. Sinasabi nung iba, marami daw natulungan, maraming naitulong. Ngayon mga kababayan, ang sagot ni Nanay Lolit Solis dito, wala daw siyang paki kay Vice. Iba talaga yung meron kang naiwan na maganda, no, sa ibang tao, no? Talagang pag mga ganyan kasi parang ewan ko. Sabi pa dito mga kababayan, bago yata yun, na walang pakilang ang dialogue niya at hindi siya nakikisawsaw sa issue kay Memi Vice, ha? Kasi alam naman natin mga kababayan, kita nyo ba yun nung nangyari ang hindi pagkakaunawaan ng Tito Vic and Joey, TVJ versus Tape Incorporated? Mga kababayan, nung nangyari yung hindi nila pagkakaunawaan, si Nanay Lolit Solis, di ba? Pag in-interview mo, marami siyang nasasabi. Sinasabi niya na ang tip ng 8 Bulaga, Stevie J. Sila naman talaga yon at peke yung mga bago ngayon. So ngayon, nung hiningan siya ng opinion patungkol dito kay Vice Ganda, ang sagot niya lamang, wala siyang pakialam. Pero doon sa TVJ, di ba? Ipinakita ni Manay Lolit talaga yung yung alala niya doon sa nangyari sa TVJ. Tsaka talagang isinasampal talaga ni Manay Lolit na ang Itbulaga at TVJ ay iisa. No, na alam naman nating lahat na talagang ang Itbulaga ay TVJ at ay iisa lang. No, at syempre, nakasama ni Sir Joey De Leon si Manay Lolit, 'di ba? Alam ko sa Star Talk, no, 'di ba? Correct me if I'm wrong, mga katunay, 'di ba? Magkaibigan yung dalawa. Alam naman natin sa TVJ, maraming nagmamahal talaga. Hindi talaga nawawala 'yun. Tsaka doon sa problema na nangyari, marami talagang sumuporta sa TVJ, kaya talaga napaiyak sila. Kaso ito nga, isa nangyari kay Vice, no, medyo mas marami naman ang lumabas na galit. Talaga, ang daming lumabas na nagagalit sa kanya. No, ngayon lang natin nakikita na marami na palang nakakapanood na sinasabi nila na hindi maganda yung show na yan, puro kabastusan, ganito, ganyan. Ganyan yung sinasabi nila na kinokomento nila sa ginagawa ni Vice at nung programa niya. No, doon naglabasan, kahit ako ngayon ko lang nalaman, ultimo yung mga abogado, mantakin mo, ultimo na sa gobyerno, 'di ba? Grabe. Kahit yung mga ibang kapwa-artista nila, ng mga yung mga showbiz, mga ng mga yan, katulad nila naman ay Lolit, 'di ba? Ang dami. Ibig sabihin, hindi siya interested, mga kababayan, doon sa kwento or demanda laban kay walang Vice pakialam. o sa problema ni Vice. Sabi pa daw dito ni Nanay Lolit Solis, busy ako, haha. Natatawang chika ni Manay Lolit. Nako, mukhang hindi masyadong machika ngayon si Manay Lolit Solis sa mga isyo sa showbiz dahil sa sad niya. Ito ba yung sinabi? Balita kasi, dahil daw malungkot itong si Nanay Lolit Solis. Balita nga kasi 3 beses sa isang linggo na raw siyang magda-dialysis or dinedialysis, mga kababayan. Eh yung 2 beses nga lang sa isang linggo ay nagre-reklamo na siya dahil 4 na oras daw kada araw yon at magiging 3 araw pa yon. Ang hirap din, nakakainip, chika ni Manay Lolit. Ay, totoo yan, no? Napakahirap talaga pag dinadialysis. Nanay ko kasi dinedialysis dati. Talagang napakahirap. 3 beses sa isang linggo. Oo, yung dialysis niya. Talagang yung sakit, nararamdaman mo, di ba? Tapos ganyan pa yung problema na yan. Lalo ka lang mai-stress. Kumbaga, kaya nga nasabi ni Manay Lolit, siguro wala kang pakialam, no? Ito na lang papakailaman ko. Bahala sa buhay, hindi kami close. Parang gano'n. Wala po yung sinabi. So ngayon, eto pa. Kung makikita ninyo, mga kababayan, sabi pa dito, biniro naman namin siya na huwag nang malungkot dahil mas maraming magbibigay ng tatong sa kanyang pambayad sa kanyang dialysis. Ganon, ayoko pa rin sa niya. So ibig sabihin, kung sakali makikisawsaw pa, dadami pa yung magbibigay ng tatong kay Nanay Lolit Solis, pero ayaw niya na talagang makisawsaw sa issue nung kay Vice. Parang ganon yung sinasabi dito. Sabi pa dito, katabi namin si Senator Bong Revilla, kaya nagdialog ito ng Nay. Ako na ang sasagot sa lahat ng gasto sa pagdialysis mo. Pero ayun na nga, malungkot pa rin si Manay Lolit Solis, ha? John Lalin. Diba? So ngayon, mga kababayan, sa madaling salita, walang nag-aalala kay Vice. Yun nga, parang ganun yung nangyari. Walang nag-aalala talaga. Parang wala silang pakialam doon sa nangyari. Ang
gustong manghimasok sa issue ni Vice. Ang sakit. Ang gara ni Sir Jake. Kung ako'y ginagaya ni Sir Jake, talaga may isawa. Sir Jake, bisa. Talagang, ang lakas ni Sir Jake. Kung mababasag ka talaga eh. Kayo, ano masasabi ninyo hinggil dito sa binitawang salita? Ano po, hinggil dito sa sinabi ni Nanay Loli Cholis na wala siyang pakialam dito kay Vice, ibig sabihin hindi siya interesado sa kwento ng issue ngayon ni Vice. Comment ko na lang ha sa ating comment section. Kaya punta lang tayo sa topic natin. 4 na article lang ito mga kababayan, kaya medyo mabilis lang tayo. Sabi pa dito mga kababayan, ito basahin natin galing din sa Abante, una sa balita naman. Sabi po dito, ganda Perez lalong pinagtitibay ng mga intriga at batikos. Dahil nga mga kababayan, ito yung basahin natin. Ito right? Tila hindi magbababa ng kanilang pride ang mag-asawang Vice Ganda. Ayon Perez, kaugnay sa mga nasabing dapat magpakumbaba ang dalawang mga samut-saring issue sa kanila na nasa tingin ng iba ay hindi angkop sa mga murang edad o mga bata mga kababayan. Kasi diba sabi ko sa inyo, eto lagi natin sinasabi, much better magpakumbaba na lang si Vice at saka itong si Ayon. Bakit? Kasi kahit papaano makakakuha sila ng simpatya sa mga tao at maiiwasan excuse me po at maiiwasan mga kababayan na kung sakasakaling umakyat sa korte yung isinampang reklamo o kaso, yung kasong kriminal laban po kay Vice at kay Vice Ganda at saka kay Ayon Perez, mababawasan yung mga tao na gustong magsampa ng demanda sa kanila. Yun nga ay hindi sila nagpakumbaba. Dapat yun ang ipinakita nila, yun ang hinihintay ng tao sa kanila eh. Yun nga sinasabi ko, kahit kilala si Vice na mataas na tao, hindi kabawasan ang magpakababa sa harap ng mga tao, bagkos magiging mas lalong mataas ang tingin nila sa'yo. Diba? Kung marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo, pero kung patuloy pa rin na ganyan ang nangyayari, syempre iisipin ng mga tao, parang ang yabang naman ito, parang ganito, ganyan. Syempre naiinis na yung tao, madadagdagan at madadagdagan ng madadagdagan pa yan. Diba? Lalong makakarinig ng hindi magagandang salita. Kaya ayan ang nangyari. Sana hinarap na lang nila kung ano man yung problema na yun at pinaliwanag nila. Kung sa kanila na wala naman silang dapat ipaliwanag at binigyan lang ng kahulugan, sinabi pa rin dapat nila kung ano yung nasa nila. Pinaliwanag nila sa mga tao na lang at humingi na lang ng dispensa sa mga nangyari na yun. Ganun lang naman, pati sa MTRCB, no? At tinatanggap namin kung ano man ang nyo, magiging parusa nyo sa amin. Di ba napakaganda nun na tinatanggap mo ang pagkakamali mo talaga at mas maraming bibilib sa'yo kapag ginawa mo yun. Kaso hindi ganun ang nangyari. Kaya nga sinasabi ko, much better. May magandang pupuntahan kung hihingi talaga ng pasensya etong si Vice at saka itong si Ayon. Magpakumbaba. Mababawasan yung mga tao na gustong magdemanda sa kanila kung sakasakaling umakyat sa korte yung isinampa nilang kaso. Eh kung magmamatigas pa sila mga kababayan, marami mga netizen ang gustong magdemanda sa kanila. Diba? Marami mga tao ang lalong matitrigger na idemanda po sila kung hindi sila magpapakumbaba. Kaya nga much better, habang hindi pa masyadong mabigat yung sitwasyon ngayon, magpakumbaba na lang etong si Vice at saka itong si Ayon. Ano po, lahat naman tayo may puso, hindi naman natin sila matitiis. Kapag kakita natin sa paghingi nila ng public apology, bakit why not? Bakit hindi pa tatawarin? Nagkamali sila. Kasimple. Diba? Pero ang tingin ko mga kababayan, parang huli na. Kung sakasakali lang naman, hindi sa pinangungunahan ko wala na yung mga tao. Pero parang huli na ang ngayon kung hihingi pa sila. Wala na, mainit na eh. Tsaka pero much better nakita na yung mag-try pa rin sila kasi nga may kasabihan tayo, try and try until you succeed. Malay nyo, marami ang maawa. Malay nyo, si Rendon maawa sa kanila. Nasingit na naman si Rendon. Public apology si Vice at si Ayon. Ay, wag na lang pala akong magdemanda kasi nag-public apology na yung dalawa. Okay lang kahit na wala yung aking Facebook page. At least nag-public apology etong si Vice. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV. At syempre, natunghayan din natin ang boses na yon na nagbigay ng kanyang komento at reaksyon doon sa mga article na binabasa niya. Walang iba kung hindi si Sir Jake Magnus. Talagang ang lakas talaga ni Sir Jake. Kaya sarap-sarap yung reaction ng mga ni Sir Jake. Nakakalibang talaga. Tawa pa lang, ulam na. Sir Jake, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa videong ito na inyong napanood? No? Dapat nga ba talaga na magpakumbaba na lang si Vice, no? Sana hindi siya nagpakita ng pagpapakumbaba niya eh.
Mas pinairal niya pa rin yung pagiging mataas na tao niya. Siya, matangkad siya. Ayun, comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.